Saklolo. Saklolo. Ah, ito pala yung maliit na hayop. Nag-aalala ako, baka hindi ako makahanap ng magandang sangkap panggamot. Diego. Ma'am Snow, hindi ito nakakalason. Huwag kang mag-alala. Diego, ang ahas na ito ay kinagat ako. Umalis ka na. Saan? Dito. Tingnan ko. Ma'am Snow, maupo po kayo. Titingnan ko po ito para sa inyo. Ma'am Snow, pakiusap, huwag po kayong magpanik. Tutulungan ko kayong ilabas ito. Ikaw pala, masaya kayong dalawa. Hey, narito pa kayo sa malayo. Sir Wang, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kinagat ako ng ahas. Nagbibiro ka lang. Alam ko, 3 taon nang patay ang asawa mo. Hindi mo na ba kayang tiisin? Pumunta ka sa akin. Anong magagawa ng batang ito? Ha? Anong ginagawa mo? Sino ka? Chema Wang. Lumalakas ang loob mo, Nagiging excited. Sa pagkakita ng biyuda. Matalino ka. Sumama ka sa akin sa bahay. At ipakita mo sa akin ang iyong kakayahan. Bitawan mo ako. Ma'am Snow, subukan mo mismo. Masakit pa ba? Anong nangyari, Ma'am Snow? Pinagpapawisan ka. Diego. Ang iyong mga mata at kilay ay medyo kamukha ng sa kapatid mong si Juan. Ate Snow, tapos na ako rito. Kung may sasabihin ka pa, bukas na lang tayo mag-usap. Kita tayo bukas, Ate Snow. Bakit ka tumatakbo? Nandito na ako. Ginoong Wang. Anong Ginoong Wang? Asawa mo ako. Ginoong Wang. Hindi ako si Manang Ana. Bitawan mo ako. Beingib. Ikaw pala. Anong gusto mo? Gawin ang dapat gawin. Bitawan mo ako. At sumunod ka sa akin. Yung $50,000 na utang mo sa akin. Baka payagan kitang magbayad ng mas kaunti. Bitawan mo. Tulong. Tulong. Ate Snow, Sumunod ka na lang sa akin. tama na. Chema Wang. Ate Snow, ayos ka lang ba? Diego Wu, ikaw. Ay nangahas na sirain ang plano ko. Anong ginagawa mo? Diego. Nangahas kang sirain ang nilikha ko. Ako ang espiritual na Jade sa kamay ni Shenong. Tagapagdala ng pamana ni Shenong. Ngayon, ang iyong dugo ang susi. Kapag dumating ang pagkakataong ito, sana ay mailigtas mo ang mundo balang araw. Diego. Gising. Diego. Gago ka. Ang mga usapin sa Flower Village ay hindi pa dapat pakialaman mo. Gising. Diego. Tara na. Ngayon, wala nang makakaabala sa atin. Makipag-usap ka na lang sa akin ng maayos. Diego. Wang Chema. Papatayin kita. Gago ka. Tanggapin mo ito. Buisit. Magaling ka. Pero, kung ang babaeng ito ay hindi mababayaran ang utang niya, bubutayin ko ang bahay niya. Diego. Diego. Diego, ayos ka lang ba? Diego. 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 Diego, gising ka na. Nakikita ko ba ito? Nakikita ko ito. Nakikita ko ito. Ano nang nangyari sa'yo? Aling Zhu, ayos lang ako. Gising ka na. Aling Zhu, totoo ang sinabi ni Chema Wang. May utang ka ba talaga sa kanya?
Ang kapatid mong si Juan ay umutang ng 20,000 bago siya namatay. Ngayon, dahil sa patong-patong na interes, 50,000 na ang hinihingi niya. 50,000. 20,000 naging 50,000. Mas masahol pa ito sa pang-aabuso. Wala akong magawa. Hindi ko maalis ang 50,000 na utang na ito. Aling Zhu? Si Chema Wang ba ay madalas gumamit nito para takutin ka? Aling Zhu, ako na ang bahala dito. Diego, wag mo akong titignan ng ganyan. Aling Zhu, malamig ba ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw? Sa iyong puson? Paano mo nalaman? Doktor ako. Siyempre, alam ko. Diego, pwede ka bang manatili sa bahay ko ngayong gabi? Hindi, Aling Zhu. Huwag kang mag-alala, hindi maglalakas loob. Si Chema Wang na bumalik. Kailangan ko talagang umuwi. Kailangan kong ituloy ang paggamot sa'yo. Nasa bahay lahat ng gamit ko. Ako na ang bahala. Ayos lang, wag kang mag-alala. Nandito ka na pala. Ito, Anong ginagawa mo, Ginang Zhu? masyadong maliit ang lugar ko. Ngayong gabi, makikishare na lang tayo sa kama. Ginang Zhu, gamutin muna kita. Ginang Zhu, Tapos na. Diego, dito ka na matulog ngayong gabi. Maliligo muna ako. Gabing-gabi na. Matulog ka muna. Ginang Zhu, may gagawin pa ako. May pasyente pa akong kailangan gamutin. Mauna na ako, Ginang Zhu. Aalis na ako. Wala ba talaga akong kahit kaunting dating Hindi pa gaanong na-develop. Ang lugar na to sa bundok. May mga mahalagang halamang gamot dito. Kapag ibinenta ko to sa syudad, siguradong malaki ang kikitain ko. Diego, kinilabutan ako. Hindi, ako, Hipag, bakit ka nandito sa pintuan ko? Diego, masama ang pakiramdam ko. Pakiusap, suriin mo ako. Ay nako, Hipag, anong ginagawa mo? hipag mo ako. Ano na kinakatakot mo? Natatakot ka bang kainin kita? Kung may sasabihin ka, sabihin mo sa akin. Ikaw, Diego Wu. Sabi nila, gentleman ka. Sa tingin ko, hindi mo gagawin yon. Sabi mo, kaninong batang may bahay mo ninakaw ito? Hindi ba sa'yo ito, Hipag? Hindi ko ginawa yun, Hipag. Hindi ko alam kung ikaw ang gumawa, pero solid ang ebidensya. Wala kang kwentang magsalita. Hindi ko ginawa. Wala akong pakialam kung ikaw ang gumawa o hindi. Pwede kang mapahiya dahil dito sa baryo. Hindi po, Ale. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Sa tingin ko, huwag na tayong magkagalit. Kahapon, ganyan-ganyan mo hinampas ang asawa ko. Nang walang dahilan. Hindi kita palalampasin. Naiintindihan ko. Mabuti, Ale, sabihin mo sa akin. Ano ba ang gusto mo? Paano kung ganito, hindi kita pag-initan? Basta magbayad ka ng 10,000. Kalimutan na natin ito. 10,000. Ang karaniwang kita ng bawat pamilya sa aming baryo bawat taon ay wala pang 10,000. Hindi ba't binibigla mo ako? Gayunpaman, may matibay akong ebidensya. Kapag ikinwento ko ito sa iba, sa palagay mo, maniniwala kaya sila sa iyo? O sa akin? Alam ko, hindi mo kayang maglabas ng ganoong kalaking pera. Bigyan mo muna ako ng ilang libo, at saka mo na lang ibigay ang natitira ng paunti-unti. Kapag hindi mo mabayaran, maghanda kang malunod sa laway ng mga tao sa baryo. Alam mo ba kung bakit kaya ko hinampas si Chema Wang kahapon? Pero may kinalaman ba iyon? Ano man ang ginawa ko, hindi ikaw ang dapat magturo sa kanya ng leksyon. Dahil hinampas mo siya, 10,000 lang ang hihingin ko sa iyo. Hindi naman sobra iyon, diba? Hinampas ko siya para pigilan ang masamang ginagawa niya sa iba. Ale, alam mo ba, ang galing ni Chema Wang. Hindi lang siya nagkamali sa labas, pinagbantaan pa niya si Ate Snow kahapon. Kung hindi ko siya naagapan, si Ate Snow. Ano? Hinampas ko siya para iligtas siya.
Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Ate Snow. Itong asong ito. Ang aso hindi titigil sa pagkain ng tae. Makikita mo kung paano ko siya aasikasuhin pag uwi niya. Huwag kang magmadali. Ayaw mo ba ng 10,000? Diego, si Kuya Wang mo, malamang lasing kahapon, at para siyang baliw kung umasta. Huwag mong sasabihin kanino man. Manang, ikaw ang nagsabi. Wala akong sasabihin. Bakit ka nagmamadali? Akin yan. Dahan-dahan, hindi kita tatanggalin. Isandaang taong gulang na Lindsay. Ang ganda ng bagay na ito. Kung ibebenta natin ito sa lungsod, ang utang ni Ate Snow ay mababayaran agad. May tao ba dyan? Ginoo, kayo po ba? Ako ay mula sa bayan ng Flor, sa paanan ng aming malaking desyerto. Nais ko lang sanang itanong, kung ang Chinese Medicine Hall na ito ay tumatanggap ng mga halamang gamot. Dito kami kumukuha ng mga halamang gamot, ngunit hindi ako tumatanggap ng karaniwang halamang gamot. Kung wala pang 10 taong gulang, o kaya ay hindi gaanong tumanda, mangyaring bumalik na lamang kayo. Ang 100 taong gulang na Lindsay ang gusto ninyo. Ano ang sinabi ninyo? Mayroon kayong 100 taong gulang na Lindsay. Hindi lang ako mayroon. Mayroon pa akong 2. Sa totoo lang, ang Lindsay. Pareho ang gusto ko. Magbigay kayo ng presyo. Ako. Sige, 50,000. Mabuti. 50,000 ay ayos lang. Ganito ba talaga kapag mayaman, astig? Akala ko 30 o 40,000 lang ang bentahan. Kung alam ko lang, hiningi ko sana ng mas mataas. Ano ang sinabi mo? Wala. Ate, ako. Maaari ko bang makuha ang mga ito? 50,000 sa cash. Kailangan ko talaga ito ng Mad Alien. Oo, walang problema. Snow White, maaaring makaiwas ka sa unang araw, ngunit hindi sa ika-15. Ibalik mo agad ang pera. Tingnan mo dito. Mga kapatid, halika. Mangyaring bigyan ninyo ako ng ilang araw pa. Wala talaga akong pera. Kung wala kang pera, manatili ka sa akin ng 1 buwan, at tutulungan kitang bayaran ang utang mo. Bitawan mo ako. Ang lakas mo. Kung gayon, gigibain ko ang bahay mo ngayong araw. Ibigay mo sa akin. Hindi, tumayo ka. Durugin mo siya. Tigil. Huwag kang tumigil. Durugin mo siya. So, umalis ka na dito. Umalis ka na dito. Chema Wang, nang-aapi ka ng lalaki at babae. Ngayon gusto mo pang gibihin ng bahay ng iba? Wala kang pakialam. Tama lang na magbayad ng utang. Sinasabi ko sa'yo, ako. Ngayon, ang Flower Town ay teritoryo na namin. Wala sa inyo ang makakatakas ngayon. Ang galing mo. Wang, wala itong kinalaman kay Diego. Ako. Niv, tumayo ka, Niv. Makinig ka sa akin. Ngayon, habang nandito ako, walang sino man ang makakagalaw sa bahay na ito. Diego Wu. Diego Wu. Nakangahas ka bang magpakamatay? Sinisira mo ang negosyo ko. Sinasabi ko sa'yo, ako ang bahala. Sa usapin ngayon. Diego Wu, mukhang hindi ka takot mamatay. Diego Wu, gusto sanang patawarin ni Brother Mao ang buhay mo, dahil tayo ay magkababayan, mula sa parehong bayan, pero hindi ka matalino. Ngayon, ipapaalam namin sa'yo, kung gaano kataas ang langit, at gaano kalapad ang lupa sa Flower Town. May mga taong hindi mo dapat guluhin. Bakit ka pa nag-aaksaya ng salita sa kanya? Sige na, una, baliin ang 2 braso niya, at tingnan natin kung paano siya magpapagamot sa susunod. Sige.
Hindi ako nakikipag-away. Hindi ako nakikipag-away. Wang Damao. Anong ginagawa mo? Wala akong ginagawa. Gusto ko lang ayusin ang utang. Ni Niv. Magbayaran na. Bakit 30,000 lang? Paano naging 30,000 lang? Naalala ko si Brother Juan ay umutang ng 20,000 sa'yo bago siya namatay. Pero 5 o 6 na taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng maraming taon, ang tubo ay umabot na sa 50,000. Noong buhay pa si Juan, umuutang siya para mag-upa ng lupa. Naalala ko 3 taon lang niya inupahan ang lupa. Sa loob ng 3 taon, sa loob ng 2 taon, namatay si Brother Juan. At kinuha mo ang lupa. 20,000 naging 50,000. Chema Wang, maitim ang puso mo. Hindi pa nga lang, gusto mo pang maningil sa patay. Hindi ka ba natatakot na bawasan ang buhay mo? At saka, bibigyan kita ng dagdag na 10,000. Una, ituring mo itong tubo na gusto mo sa mga nakaraang taon. Pangalawa, ikaw. Pangalawa, kung mga asar ka ulit kay Ate Nib, babaliin ko ang mga binti mo. Ito, Ituring mo na lang itong paunang bayad sa iyong pagpapagamot. ikaw. At ikaw, ano ang tungkol sa'yo? Kung hindi ka sang-ayon, dito, sinasabi ko sa'yo, kausapin mo mismo si Kuya Juan. Kuya Mau, ito ay medyo kakaiba. CJ. Sang-ayon ako. Ngayon, ang utang ng pamilya Bay ay nabayaran na. Umalis na tayo. Ano pa ang hinahawakan mo? Diego, Kuya Mau, hayaan natin. Umalis na ang batang iyon. Siyempre hindi. Maghintay ka ng isang araw. Malalagot din siya sa akin. Pagdating ng panahon, paparusahan ko siya. Nang husto. Diego, maraming salamat sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, maaaring... Ate Zo, bakit mo sinasabi yan? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hanggat nandito ako, walang sino man ang makakaapi sa'yo. Huwag kang mag-alala, ang 30,000 ito, babayaran ko ito ng paunti-unti. Maaari kang magkaroon ng kahit anong gusto mo. Kahit anong gusto ko. Huwag na, Ate Niv. Tinulungan ko si Kuya Juan. Nabayaran ang iyong 30,000. Hindi mo na kailangang bayaran yon. Ano, 30,000 ay hindi maliit na halaga. Sa wakas ay naipon mo ang 30,000, pero kinuha ito ni Chema Wang. Ano na ang gagawin mo ngayon? Siya nga pala, dapat kang manatili sa bahay ko. Mula ngayon, okay lang ba? Ate Niv, makinig ka sa akin. 50,000. Hindi 30,000. Mayroon pa akong 20,000. 50,000. Saan mo nakuha ito? May ginawa ka bang iligal? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, okay lang kung inaapi nila ako. Pero, hindi mo ito dapat ginawa para sa akin. Alam mo, Hindi. Ate Niv, ano ba ang iniisip mo? Nakuha ko ang perang ito sa pagtitinda ng mga halamang gamot mula sa bundok. huwag mo akong lokohin. Saan tayo makakahanap ng ganoong kamahal na halamang gamot? Mabibenta ba iyon ng napakaraming pera? Bihira ang 100 taong lingsi, kaya nga ito ay mabebenta sa napakataas na presyo sa lungsod. Hindi ko inakala na mayroon tayong gayong mamahaling mga halamang gamot dito. Ang napakalawak nating disyerto ay hindi pa kailanman naunlad. Sa totoo lang, taglay nito ang maraming mahalagang kayamanan. Medyo mahirap lang nahanapin ang mga ito. Diego, gutom ka na ba? Luluto ako para sa iyo. CJ, it's no. Hello, Ano? Ate Snow. Nagising ka na rin. Diego. Gaano ako katagal na wala ng malay? Sandali lang, ano ang nangyayari? Diego. Ate baka, hindi na ako makapagluto para sa iyo. Gusto kong umuwi sa bahay ng nanay ko. Huwag, Ate Snow. May problema ba? Hija, ayos lang, huwag kang mag-alala. Babalik ako sa loob ng ilang araw. Nagmamadali ka ba ng ganito? Ate Snow. Bakit hindi pa siya bumabalik? Hindi. Ano ang nangyari? Hello, Ate Snow. Nakikita kong hindi ka pa rin bumabalik. May problema ba? Diego,
Hindi ako babalik agad. Wala nang pagbabalikan. Ang tatay ko, na-aksidente ang tatay ko sa sasakyan. At nasa county hospital pa rin. Ano, ligtas na ba siya? Ano ang kalagayan ngayon? Hindi pa. Sige, alam ko. Pupunta ako kaagad doon. Diego, nandito ka pala. Kumusta na ang tito mo? Ayon sa doktor, malubha ang kalagayan ng tatay ko. May pinsala sa utak, hindi siya mabubuhay kung walang operasyon. Kung maoperahan siya, may posibilidad na hindi na siya magising. Ang bumangga sa tatay ko ay tumakas mula sa lugar ng aksidente. Ngayon, ako, saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Ate Zo, huwag kang mag-alala. Naniniwala ako na mapapagaling ang sakit ng tito mo. Baeksu, Lily. ang mga bayarin sa ospital ng iyong ama ay kailangang bayaran. Pati na rin ang bayad sa operasyon. Kung hindi kayo magbabayad, hindi kami mag-operate. Lily, bigyan niyo po ako ng ilang araw pa. Talagang hindi ko. May ipon ang ganoong kalaking halaga ngayon. Ito ang patakaran ng ospital. Wala akong magagawa. Lily, sabi nila, ang pagliligtas ng buhay ay mas dakila kaysa pagtatayo ng 7 palapag na tor. Maging maawain po kayo. Ha? Hindi maganda. Huwag gawin ito, tumayo ka muna. Naiintindihan ko ang sinabi mo. Pero may sarili rin akong mga problema. Lily, ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin, hindi sila maglalakas loob na mag-opera. Nang walang pahintulot ko, Bakit ikaw? ang laki ng pinagsasabi mo. Hindi ko rin sasabihin sa iyo, Kuya Liu. Liu, ano ba talaga ang ginagawa mo? Dahil ikaw ay napakakaakit-akit. Kung makakasama mo ako minsan sa isang linggo, papagamutin ko ang ospital sa tatay mo. Ano sa tingin mo? Kasama ka? Akala mo ba karapat-dapat ka rin? Saan nang galing itong batang to? Huwag kang makialam. Hindi ito maliit na bagay. Pinigilan niya ang doktor. Nagamutin ang pasyente. Hindi ba't pagpatay yan? Kay Bainiv ako nakikipag-usap. Ano ba ang problema mo? Umalis ka na ngayon din. Kung hindi, maaaring may mawala sa'yo dito. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Kung magpapatuloy kang ganyan kamayabang, tatawag ako ng pulis. Tatawag ng pulis? Namamatay na ako sa kakatawa. Nanginginig na ako sa takot. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Hindi lang itong ospital. Kahit na ang prestihiyosong pamilyang Tang ay nakikipagtulungan sa akin. Kamakailan ang pamilyang Tang ay nangangailangan ng pabor mula sa akin. Kaya binabalaan kita, huwag mong gawing mahirap ito. Bainiv, kung walang aproba ko, walang ospital, ang maglalakas loob na gamutin ang tatay mo. Mga minor na sugat at sakit, kailangan na ng operasyon ngayon. Ate Zo, huwag kang mag-alala. Ang sakit ng tatay mo. Ako mismo ang gagamot. Diego, ano ang sinabi mo? Tama ba ang narinig ko? Ang sugat ng tatay ko. Siya. Tama, Ate Zo. Tama ang narinig mo. Ang kalagayan ng tiyuhin mo. Kaya kong gamutin. Narito ako, para talaga dito. Ipinapangako ko sa'yo. Kapag nagamot ko na ang tiyuhin mo, at siya'y nagising, magiging katulad lang siya ng dati. Walang anumang after effects. Sino ka ba? Siya ay isang tanga. Nagkaroon ng intracranial hemorrhage ang tatay niya. Kahit na ang mga pinakamahuhusay na surgeon ay hindi 100% sigurado. Nagsasalita ka lang ng kung ano-ano. Bobo ka ba? Wala kang alam. Alam mo ba kung ano ang problema ng tatay niya? Sa buong tiyanlan, kakaunti ang may lakas ng loob na gawin ang ganitong uri ng operasyon. Ilang doktor na ba ang nakita mo? Isang palaka sa balon lang. Ikaw, sino siya? Siya ang pinakamagaling na doktor mula sa aming nayon. Na yon? Isa ka lang maliit na doktor sa probinsya. Hindi, pare. Ano ang nangyari sa doktor ng bayan? Naiistorbo ba kita? Nakahawak ka na ba ng scalpel? Baeksu, sinasabi ko sa'yo, nasa panganib ang tatay mo ngayon. Kung makikialam ka sa kanya, wala nang makakaligtas sa kanya. Sinong nagsabing ako ang mag-ooperate? Bigyan mo ako ng 30 segundo para ipakita sa'yo kung ano ang tunay na milagrosong doktor. 30 segundo. Bakit hindi 10 segundo na lang? 30 segundo para pagalingin ang isang taong malubhang nasugatan sa aksidente. Katawa-tawa ito. Snow White. CJ, kung ayaw mong sumama sa akin, bakit mo pa hinanap tong gago? Ayaw mong iligtas ang tatay mo. Gusto mo siyang patayin? Magtitiwala ka sa kanya para gamutin ang sipon o lagnat. Hindi mo ba alam kung ano ang sakit ng tatay mo? Kung may mangyaring masama, Huli na ang pagsisisi mo. Diego, sigurado ka ba?
Huwag kang mag-alala, Ate Zo. Ano ba to? Sinusubukan niya. May lagnat siya. Wala siyang alam. Gusto ko lang nakasama kita. Ang hinanap mo ay tong tanga. And, Liu, ikaw. Ano ako? Huwag mong isiping espesyal ka, dahil lang maganda ka. Makinig ka, may pera ako, anong babae ang hindi ko makukuha? Akala mo ba talaga, napakahalaga mo? Maghintay ka lang, pag napagaling ko ang tatay mo. Kahit hubaran mo ang sarili mo. Hindi kita gagalawin. Hindi kita matiis. Ako'y nagpapagaling ng sakit. Ikaw puro daldal. Binigyan kita ng mukha, di ba? Hinahampas mo ako? Iniwan ko ang dangal mo. Hinampas mo ako. Nagpapakamatay ka. Hinahampas pa. Sinasabi ko sa'yo. Sinipa ko siya para kay Ate Zo. Kung gagambalain mo siya ulit, papatayin kita. CJ, tapos na tayo dito. Baeksu, sinasabi ko sa'yo, wala nang pag-asa ang tatay mo. Dalhin mo na lang siya sa bahay at maghintay na ilibing. Huwag mo nang intindihin yan. Tara na, bye Zo. Ano nang sinabi mo? Kung sasama ako sa'yo, paano naman ang tatay ko? Hindi mo pa rin ba maintindihan? Nandito lang tong lalaking to, para manggulo. Naiintindihan ko na. May history pala kayong dalawa. Gusto niyang patayin ang tatay mo. Hindi ka niya natulugan, kaya naghiganti na lang. Bakit ka nagsasalita ng ganyang kalokohan? Maniwala ka man o hindi, papatigilin ko ang bibig mo. Alam kong ginagawa mo ito para sa akin. Pero hindi ko kayang panoorin ang kalagayan ng tatay ko, na hindi magamot. Ngayon mo lang naintindihan ang takot. Huli na. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko hahayaan na mailigtas siya ng kahit na sinong doktor. Maghanda ka ng kabaong para sa tatay mo. Tubig. Tatay. Tatay, dahan-dahan lang. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang ako, medyo nauuhaw lang. Hindi ito pwedeng mangyari. Anong imposible? Wala ka sa balon. Hindi mo pa ba nakikita? Diego. Salamat. Bye Zo. Bakit ka? Napaka-formal sa akin? Tama ka. Ma-discharge na ang tito mo ngayong araw. Kailangan pa nating kumpletuhin ang discharge procedures. Makakauwi ka na ngayong araw. CJ, teka muna kayo. Hindi ko kayo pahihintulutang umalis. Lalo na ikaw. Hindi mo pa alam ang kapangyarihan ng pamilya Tang. Ayaw kong mabuhay ka kahit saan sa Tantan. Oo nga pala, bye Zo. Nagpapagaling pa rin ang tatay mo sa bahay. Para sa'yo ang perang ito. Hindi na kailangan si Xiao Shen. Nagamot mo ang tatay ko. Hindi ko alam kung paano ka magpapasalamat. Paano ko tatanggapin ang pera mo? Bye Zo. Huwag kang magpakapormal sa akin. Kung tatanggihan mo, parang estranghero ang turing mo sa akin. Magagalit ako. Diego, kung wala ka, talagang hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Salamat. Bye Zo. Huwag kang magpakapormal sa akin. O Diego. Libre ka ba? Ngayong gabi? Pumunta tayo sa hotel. Bakit sa hotel? Kailangan kong alagaan ang tatay ko. Baka hindi magandang ideya para sa akin. Naihatid ka pa sa bahay. Ano ba ang problema mo? Nag-o-overact ka. Ate Zo, makinig ka sa akin. Talagang gusto kitang tulungan. Hindi ako tutulong dyan. Diego, huwag kang mag-alala. Alam kong hindi ka ganoong klaseng tao. Available ako. Kapag kailangan mo ako. Ako, Ate Zo, ito. May mga bagay akong kailangang asikasuhin. Maghintay ka dito, o umuwi ka na. Kailangan ko nang magtrabaho ngayon, Ate Zo. Ganoon na ba? Kahinaan ang dating ko ngayon? Jade Shop. Mag-iikot-ikot lang ako. Mukhang maganda ang tindahan, pero hindi ba't lahat ito ay peke? Ang painting na ito. Salamat, Miss Tang, sa iyong sponsorship ngayon. Tungkol sa nabanggit ko, pakiusap, pag-isipan mo ang aking proposisyon.
Manager Leo, ako ang dapat magpasalamat sa iyo ngayon. Tinulungan mo akong pumili ng napakagandang regalo. Magugustuhan ito ng lolo ko. Tungkol naman sa taong binanggit mo, ako mismo ang tutulong para mahanap siya. Kung ganoon, salamat ng maaga, Miss Tang. Pakiusap. Miss, pakiusap, huwag kang umalis. Ikaw. Sinundan mo ako hanggang dito. Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay mo. Manager Leo, sandali lang. Ikaw lang ang tumawag sa akin. Nang, Kung tama ang alala ko, hindi pa tayo nagkikita dati. hindi tayo magkakilala, pero, kailangan kong paalalahanan, ang binibini. Kung hindi ako nagkakamali, ang hawak mo, ay mga chopsticks na gawa sa ebony. Peke ang mga yan. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ini-insinuate mo? Sinasabi ko sa'yo. Ito ang panganay na anak ng pamilyang Tang. Kung sinasadya mong gumawa ng gulo, hindi ka palalampasin ng mga Tang. Hindi ako palalampasin ng mga tang? Ikaw mismo ang nagsabi niyan, tama ba? Kung magkakaroon ito ng problema, ikaw ang unang mabibiktima. Ikaw, Ang ginoong ito ay tiyak na nagkakamali. Ang ama ni Mr. Leo ang namamahala sa tindahang ito sa loob ng mga dekada. Siya rin ay matagal nang kasama ng pamilya namin. Paano mo ako mabibigyan ng peke? hoy! Makinig ka, boy. Binabalaan kita. Umalis ka bago pa. Ako mag-init ang ulo. Wala akong pakialam sa nangyari sa ospital. Wala kang pakialam? Kung ganoon, pasensya na. Pero malaki ang pakialam ko dito. Sabi mo, maganda ang samahan ninyo sa loob ng maraming taon. Pero, nang magbigay ka ng regalo, peke ang ibinigay mo. Kung hindi ito sinasadya, may isang taong nagbabalak sa likod ng mga eksena. Binibining Tang. Mga away sa pamilya, mas naiintindihan mo. Iyan kaysa paninuman. Manager Leo, mas mabuti pang ipaliwanag mo ito kagad. Binibining Tang. Huwag kang makinig sa kalokohang ito. Hindi ako nagbebenta. Ng mga peking gamit. Siguro siya. May galit siya sa akin dahil sa nangyari sa ospital. Kaya naparito para maghiganti sa akin. Huwag kang mag-alala. Palalayasin ko na siya ngayon. Gago. Lumabas ka kaagad dito kung makagambala ka ulit sa mga gawain ko. Babaliin ko ang mga binti mo. Nagbubukas ka pa ng tindahan. Ang maliit mong tindahan. Wala ni isang tunay. Sa buong tindahang ito, ano ang karapatan mong magsalita ng negosyo? Tumigil ka. Tunay o peke? Nakita agad ni Binibining Tang. Ikaw ay isang taong napakawalang puso. Ang bagay na ito ay hindi man lang ebony. Kinulayan mo lang ito at nadumihan ang mga kamay ko. Boss Leo, ano ang nangyayari? Bakit kinulayan ang mga kubyertos ni Empress Sixie? Ito. Ano ang mga ito? Bulag ako. Hindi ko ito nakita ng malinaw. Nang kinokolekta ang mga gamit, kasalanan ko ang lahat. Binibining Tang, ililipat ko ang pera kaagad. Bakit 755,000? Ang 5,000 iyon. Ako. Huwag na, Binibining Tang. Huwag mo nang pansinin ang taong ito, ang 5,000 ito, o kaya gamitin mo na lang itong dekalidad na imitasyon na oil painting. Kahit na ang gamit na ito ay isang high-end na imitasyon, pero nagkakahalaga ito ng ilang libo sa merkado. Tama ang sinabi ng Ginoo. Binibining Tang, ang painting ninyo. Ingat, Binibining Tang. Sana'y bumalik kayo sa susunod. Ingat sa paglakad. Dalawang tanga. Hindi niya naintindihan. Isang painting na binili sa halagang 20. Nagkakahalaga ng 5,000. At saka, magdala ng peking painting sa party ni Ginoong Tang. Sa oras na yon, ang usaping ito ay magiging lalong malala. Si Ginoong Tang ay tiyak na magiging mabuti sa akin. Sandali lang po. Binibining Tang, may iba ka pa bang kailangan? Salamat sa iyo ngayong pagkakataon. Kung hindi, niloko niya ako. Kung hindi, ang epekto ay hindi magiging maliit. Ayos lang, pangunahin. Kulang ka sa kaalaman tungkol sa mga bagay na ito. Sa susunod na, bibili ka ng mga ganitong bagay. Humanap ka ng profesional para tumulong magsiyasat. Maaari ko bang ipatingin sa iyo ang mga iyon ngayon? Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang tumulong ng walang bayad. Binibining Tang, mabuti naman at hiniling mo ang aking tulong. Hindi ba't? Pinili ko lang ang regalo mo, ano pa ang kailangan mo? Bibili. Ganito kasi, ngayon ang kaarawan ng lolo ko. Mahilig na mahilig siya sa mga antigo.
Una kong hiniling sa lalaking iyon, na tulungan akong makakuha ng ebony chopsticks na may ulap na pattern. Pero peke pala ang mga iyon. Wala nang oras para maghanap ng kapalit ngayon. Kaya, hindi tama na magregalo ng mumurahing, peke na produkto. Huwag kang mag-alala, binibining tang. Ang painting na ito ay hindi gaanong mas mababa ang halaga kaysa sa mga ebony chopsticks na gusto mo. Ganoon ba talaga ito kahalaga? Ang painting na ito, Maging kampante ka. Manatili kang kalmado. o kaya, sumama ka sa akin sa birthday party. Ako ay hindi kilala ang sino man sa kanila. Ano ang gagawin ko doon? Pangunahin dahil, wala akong alam tungkol dito. Natatakot akong baka may manghamon sa akin. Pwede kang pumunta doon. At tulungan ako, maging kampante ka, hindi kita pababayaan. Kung gayon, susundin ko na lang ang iyong mga tagubilin. Datang. Hindi mo ba alam? Anong araw ngayon? Ang tagal mo. Pumunta ako para bumili ng regalo para kay Lolo. Anong problema? Hindi pa naman huli ngayon. May dala ka palang regalo. Ang tagal mo naman. Ang Reg Along ito ay malamang na napakamahal. Halika, patanjin nga. Regalo to, para sa lolo ko. Bakit ko ipapakita sa'yo? Sige, hindi ko natitingnan. Kahit na, hindi ka na magiging manager ng matagal. Depende yan, sa tunay mong kakayahan. Kaya mo ba akong talunin? Panghuli, pahalagahan mo ang sandaling ito. Ada. Sino tong lalaking to? Bakit siya nagsasabi ng mga nakakainis na bagay? Sasampalin ko. Siya. Huwag na lang. Pinsan ko siya, si Mateo Tang. Nagtatrabaho siya sa kumpanya. At matagal na, ninanais ang posisyon kong CEO. Natatakot ako na hindi magiging payapa ang kaarawan ko ngayon. Totoo. Pero na. Dumating na si Jitang. Halika, umupo ka. Naway magkaroon ka ng kayamanang tasang bundok, lolo, at mabuhay ng walang hanggan. Ito ang mahiwagang soul revival herb. Malaking halaga ang ginastos ko para makuha ito. Sana'y magustuhan mo. Resurrection Herb. Ito ay pinakamahusay na halamang gamot sa buong mundo. Mabuting apo, Matthew, ikaw talaga ang karapat-dapat na apo ni Lolo. Mabait na bata, nakuha mo ang kayamanang ito. Lolo, swerte lang po. Hindi ako karapat-dapat. Mas maganda ang regalo ng ate ko dyan. Matagal na niyang inihahanda yun. Mas mahalaga yon kaysa sa akin. Mas maganda ang regalo ng ate ko. Mas mahalaga yon kaysa sa akin. Totoo ba ang sinabi ng kapatid mo? Totoo ba? May regalo ka na mas maganda pa kaysa sa Resurrection Herb na ito. Pakita mo na. Hayaan mong makita ni Lolo. Hayaan mong makita ng matanda. Anong problema, ate? Bakit ka tumatahimik? Hindi ka ba naghanda ng regalo para kay Lolo? Ipakita mo sa lahat ang meron ka. Paano? Gusto mong ibigay kay Lolo ng palihim mamaya? Gusto naming matuto, di ba? Ito. Ako. Anong ginagawa mo? Dahil may dala kang regalo. Hayaan mong makita ng lahat. Hindi mo na kailangang itago. Hindi nagsinungaling sa akin si George Leo. Pinturang langis. Hoy, matagal mo na itong inihahanda. Matagal na. Napakaliit ng pinturang ito. Mukhang napakamura. Ang kapal ng mukha mo. Minamaliit mo si Lolo? Hindi po, Lolo, hindi. Nakikita kitang maganda ang suot. Ang mga inihanda mo ay napakamura. Sayang lang kung mapupunta sa'yo ang kumpanya. Kuripot, ikaw ang nangungurakot sa iba habang nagbebenta ng peke at mumurahing kalakal. Wala ka bang hiya? Ikaw ang nangungurakot sa iba habang nagbebenta ng peke at mumurahing kalakal. Wala ka bang hiya? Ano? Peke. Tigilan mo ang kakabulahan mo. Huwag mo akong pagbintangan. Totoo ba o hindi? Ginoong Tang, wala ka ba sa tamang pag-iisip? Ang peke ay peke pa rin. Hindi magiging totoo. Tang. Ano ang ibig mong sabihin?
Kaarawan ngayon ni Lolo, ayaw mong gumastos. Kumuha ka ng isang probinsya nung istambay, para ipitin ako. Paano? Kaarawan ngayon ni Lolo, nandito ka para manggulo? Ano ang inuungol mo? Gusto mong malaman kung ang bagay na ito ay tunay o hindi, subukan mo at malalaman mo. Ginoong Tang, kung kilala mo ang halamang muling pagkabuhay, dapat alam mo ang mga katangian nito. Ang halamang muling pagkabuhay ay nababali kapag nahawakan ng ginto, natutunaw sa tubig. Kung Gustong linisin. ang pangalan ng iyong apo, hayaan mo, akong subukan ito. Ito. CJ, maaari mong subukan. Ngunit, binabalaan kita, kung maglakas loob kang, ipitin ang aking apo, hindi kita patatawarin. Salamat sa iyong kabutihan, Ginoong Tang. Hoy, ano ang ginagawa mo? Lolo, huwag. Ang lalaking ito ay kinuha ni Ada Tang para manggulo. Hindi natin dapat hayaan na sirain ang halamang muling pagkabuhay. Halamang muling pagkabuhay. Hindi masisira dahil ito ay peke, sinungaling. Makikita mo kung nagsisinungaling ako kapag i-test mo ito. Oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin. May isa pang halamang, kapares ng Resurrection Herb, ang Soul Shattering Herb. Kung ang Resurrection Herb ay nakapagliligtas ng buhay at nakagagamot ng sakit, ang Soul Shattering Herb naman ay Sandatang, nakamamatay ng tahimik, Ginoong Tang. Ngunit, ang Soul Shattering Herb ay mahigpit na kinokontrol. Hindi ito mabibili. Hindi ka kapanipaniwala, Ginoong Tang, ang bagay na ito. Nakuha mo ito? Anong kalokohan ito? Tigilan mo ang pag-aakusa sa akin dito. Nasaan ang ebidensya mo? Hindi ba't napakaginhawa nito? Ang Soul Shattering Herb na ito ay may isa pang natatanging katangian kapag nahawakan ng tubig. Ang kulay nito ay nagiging matingkad na dugong pula. Hindi ka naniniwala sa akin? Tingnan mo. Mateo Tang. Anong nangyayari? Bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag. Lolo. Nauto ako. Niloko ako ng taong iyon. Sa dekada-dekadang karanasan, sa pagkilala ng gamot, paano mo ito hindi napansin? Nauto ako. Mateo Tang. Labis kitang binigo. Mula ngayon, kailangan mong umalis sa Tang Group. Bakit? Isang maliit na pagkakamali lang iyon. Ako ba talaga ang sinisisi mo? Bumili siya ng basurang painting mula sa isang street vendor, sa halagang $20. Paano katanggap-tanggap iyon? Tingnan mo ang mga sirang painting mula sa mga street stall na ito. Dilat ang mga asong mata mo. Tingnan mong mabuti. Ano ito? Ano ito? Ano? Hindi mo ba makita ng malinaw? Ito ay obra maestra ni Picasso. Binata. Matalas ang mata mo. Mga ordinaryong tao. Ito ay isang matagal nang nawawalang painting ni Picasso. Isa sa kanyang mga gawa ay ipinagbili kamakailan sa nakakagulat na halagang $50 milyong. Ang likhang sining na ito ay nangangailangan ng ekspertong pagpapatunay. Ada, nakakita ka ng tunay na kayamanan. Dalhin mo ang obra maestrang ito bilang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamilya. Ikaw ay tunay na pinakamamahal kong apo. Sa iyong mga talento, ang negosyo ng pamilyang Tang ay tiyak na lalago ng matatag. Lolo, huwag kang mag-alala. Lolo, imposible. Bakit nandito ka pa rin? Security, palayasin siya. Lolo, huwag mo akong palayasin. CJ, sabihin mo sa kanila. Maghahain na kami. Naiintindihan ko po. Kaya nga, Dakilang tagapag-ambag, bakit ka umalis? Nakikita kong abala ang lahat dito. Aalis na ako. Hindi naman tama ito. Ang laki ng tulong mo sa akin. Patungkol din sa biyaya ng lolo. Kung aalis ka ng ganito, masama ang loob ko. Ito ang black card ng Tang Bank. Sa card na ito, malayang maggastos.
sa kahit anong establishmento ng pamilya Tang. Establishmento. Bukod pa rito, ang taunang stock dividends ay ipinamamahagi. Ito, masyadong mahal. Hindi ko ito matatanggap. Baka pwede mo akong ay uwi na rin? Ano naman ang mali rito? Gusto mo bang makipagkasundo sa iyo? Iyan. Kunin mo na. Tara na. Saan ka pupunta? Ihahatid kita pa uwi. Nagbibiro lang ako. Abala pa ang lolo mo. Tulungan mo siya. Sige. Mukhang nakatira ka sa Floor Village. Mabilis akong magmaneho. 20 minuto. Tara na. Sige, edi umalis na tayo. Ano ang nangyayari? Sila. Ayos lang. Nandito ako. Bakit ka aalis? Siyempre, dapat kitang samahan. Kung aalis ka, baka hindi ito malutas. Hoy, ganda. Ang ganda mo. Ano ang ginagawa mo? Gusto naming kumuha ng pera sa iyo. Pero ngayon, gusto naming maglibang kasama ka. Huwag mo kaming tanggihan. Gusto mong mauna? Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Umalis ka na. Ang yabang mo naman, makinig kang mabuti. Kung manggahas kang, sirain ang saya ko ngayon. Papatayin kita sa isang iglap. Wala ka ng pagkakataon. Ang lakas ng loob mong suntukin ako? Sige, patayin niyo siya. Bilis, bilis, bilis. Umatras kayo ngayon. Tapos na yan. Miss Tang, Sige, Ako, parang naipilay ang bukong ko. sumakay ka sa passenger seat. Halika, umupo ka. Anong iniisip mo? Ibig kong sabihin, ililibre kita. Umupo ka. Alin ang paa? Ito. Magtiis ka. Subukan mo, baka gumaling na. Mas mabuti na. Pero Ano? kailangan mo akong pakasalan. Bakit? Bakit? Ayaw mo pa rin. Hinawakan mo ang paa ko. Ayon sa lumang tuntunin, dapat mo akong pakasalan. Nandito ako, para gamutin ka, at nakasuot ka pa ng sapatos. Hindi yan kasali. Sa tingin mo ba nakakahiya na pakasalan ako? Hindi ganoon. Ang ibig kong sabihin. Napakaganda mo. Lahat ay nag-aagawan para sa'yo. Paano ako karapat-dapat sa'yo? Isa lang akong doktor sa baryo. Kaya tinatanggihan mo ako. Hindi. Miss Tang, may gagawin pa ako. Mauna na ako. Malapit lang ito sa bahay ko. Malapit na ako, para maiwasan mong makaharap ulit ang mga sigang yon. Heto, kunin mo ito. Umuwi ka muna. Aalis na ako. Gutom na ako sa kakatakbo. Kukuha na lang ako ng bago mamaya. Diego, nakauwi ka na? Ate Zo, pwede ba? Hindi na ako lalabas. Epektibo talaga. Kaunting espiritual na enerhiya ang may ganitong epekto. Gutom na ako. Repolyo pa rin ba ito? Ito ang tunay na buhay mayaman. Ang epektong ito.
ay higit sa lahat, ng gulay sa palengke. Wala bang taniman ng gulay sa likod ng bundok? Kung ibebenta natin ang lahat ng ito, hindi kaya tayo magkakaroon ng bundok ng ginto. Hindi masama ang lugar na ito. Ayos na ito. Repolyo, bili na, lahat ng klase ng prutas at gulay. Meron tayo ng lahat. Mga kaibigang dumaraan, tingnan ninyo ito. Hoy, pare, tol. Tingnan mo, mga kaibigan. Hindi masama, di ba? Mukhang maganda ito. Magkano ito? Maganda ang kalidad, ano? Makinig kayo. Kahit anong budget mo, sasabihin ko sa iyo, pare, ang aking produkto, kahit itong repolyo, ay dekalidad, espesyal ang lahat. Ito ba, profesional akong nagtatanim ng halamang gamot, kainin mo itong luto, o hilaw. Huwag kang tumitig lang. Magkano ba? Tikman muna natin. May libreng tikim. Ang galing ng repolyong ito. Kakatikim ko lang, ang sarap. Paano ito? 5 kilo. Hindi, gawin mong 10, magdala ka ng 10 kilo. 10 kilo, kailangan ko ito. Sino ang nagbigay ng pahintulot sa stall na ito? Anong ginagawa mo rito? Diego Wu, hindi mo inaasahan ito. Nasa teritoryo mo ako. Alam mo ba? Alam mo ba kung nasaan ka? Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot para magtayo rito? Umalis ka na ngayon. Hindi pwede, may ibang nagtitinda rito. Bakit ako ang target mo? Bakit ako lang? Hindi ko kayang kontrolin ang iba. Pero kailangan mo ang aking pahintulot. Dapat, magpakita ka ng respeto sa akin. Chema Wang, sino ka ba para magsalita ng ganyan? Nagtayo ako ng tindahan dito. Kailangan ko pa ba ng pahintulot mo? Ang lugar na ito ay pinamamahalaan ng Konseho ng Komersyo. Ako ang kanilang tinatawan. Kailangan mo ng aking pahintulot para makapagtinda dito. Chema Wang, huwag kang maghanap ng gulo. Tinatawad kita noon. Nagpakita ako ng awa. Naaalala mo ba yon? Gusto mo ng ikalawang round? Ano ba ang gagawin mo? Sasalungat ka ba sa mga patakaran ng konseho? Tapos na. Lahat tapos na. Bawal ang mga vegetable stall dito. Ano ang kinalaman? Noon sa aking stall, nag-uutos ka sa iba. Pero ano ba talaga ang gusto mo? Matalino ka. I-empake mo ang iyong paninda. At sumunod ka sa akin. Magsalita ka, Chema Wang. Alam mo ba kung ano ang mali mong ginawa? Ako, may ginawa ba akong mali? Sinasadya mo bang guluhin ako? Nilabag mo ang interes ng Konseho ng Komersyo sa pagtatayo ng stall mo doon. Kailangan mong magbayad ng multa sa amin. Nagtitinda lang naman ako ng maayos. Paano nito masasaktan ng Konseho ng Komersyo? Nagsasalita ka lang ng kung ano-ano. Matabil ka lang. Makinig ka. Kaya kong magpatawag ng tao para ipagbawal kang pumasok sa kalye na ito. Tingnan natin kung paano ka makakaraos. Paano kung ganito? Gagawin kong simple para sa'yo. Magbayad ka ng multang 10,000. O, magpaalam ka na sa pagtatrabaho sa kalye na ito. 10,000? Nababaliw ka na ba? Isasakdal kita. Isasakdal mo ako. Kung ganoon, papasukin ka. Pero hindi ka na makakalabas. Ganyan ang sistema dito. Ito ang isa pang opsyon. Kung hindi mo kayang magbayad ng buong halaga ngayon, isuko mo lahat ng iyong repolyo. Kukunin ko ito ng legal. 10 sentimo kada kilo. Patas na kalakalan. 10 sentimo kada kilo. Isipin mo na lang na nabenta na. 10 sentimo kada kilo. Wang damaw. Wang damaw. Ang utak mo ba ay punong-puno ng balahibo ng asno? Nang insulto ka sa akin, gusto mo nang mamatay. May mali ba akong sinabi? Ang ordinaryong repolyo ay hindi ganoon kamahal. Nangangarap ka. Akala ko ginamit mo ang pagkakataong ito para mag-high ganti. Hindi ko inasahang ang target mo ay ang aking repolyo. Magpatuloy ka sa pangarap mo. Hindi ka sumasang-ayon, di ba? Mabuti. Perfecto iyon kung hindi ka magbabayad ng multa na 1,000,000. Maghintay ka lang hanggang mabulok sa bukid ang repolyo mo. Sisiguraduhin kong hindi ka mabubuhay sa kalye na ito. Hindi ka kailanman magtatagumpay sa Tianlan City. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Kung mabulok ang gulay, hayaan mong mabulok. Mas gugustuhin ko pang pakainin sa aso kaysa ibigay sa'yo. Walang respeto sa iba. Sisiguraduhin kong hindi ka asenso.
Kuya Chema, paano ka? Natisod sa patag na lupa? Bakit ka nagdurugo pa rin? Hintayin mo ako. Hindi kita hahayaang umalis. Sandali lang. Maghihintay. Ako dito, at mag-uunat, ng aking mga kalamnan. Hindi. Nakikita kong, ganito ka, pumunta ka muna sa ospital, para ipaayos ang ngipin mo, o magpa-transfusion ng dugo. Sa susunod, ngayong pagkakataon, hindi na kita pagtritripan. Pumunta ka agad sa ospital, para maiwasan ang pangmatagalang epekto. Bakit lagi akong nakakatagpo ng gago si Chema Wang? Kahit na ang espiritual na lakas ng repolyong ito ay maaaring mapreserba ng matagalon. Si Chema Wang ay patuloy na gumagawa ng gulo, hindi ko man lang ito maibenta. Napipilitan ba akong bisitahin si Ada Tang? Ito ay kulog at kidlat. Noong muli, humingi siya ng kasal. Kung may mangyari ulit, ang pamilya Tang ay magbabalat buhay sa akin. Ipinagbibili mo ang repolyong ito. Oo, Kukunin ko lahat. ikaw pala. Jegu Wu, ang laki ng pagkakataon. Pasok ka agad. Ikaw muna. Tara na. Napakaganda. Amanda Jo, hindi ba't nasa herbal clinic ka? Bakit ka tumutulong dito sa restaurant? Kinukulang ka ba sa pera? Hindi, may tao. Sa clinic. Sinasabi mo ba, na sa'yo ang restaurant na ito? Oo, Ako ang may-ari dito. Ganun ka pala kay Aman? ano? Natatakot ka bang hindi ka nabentahan ng mga kaibigan mo? Hindi ka nabentahan ng paninda? Hindi. Pwede mong kunin. Pero ang repolyo mo ay talagang pambihira. Malabo kang makakita ng mas maganda sa buong Tianlan. Mahigpit ang budget ko ngayon. Kain muna tayo. Babayaran kita mamaya. Ang sarap. Umalis ka. Kumusta ang lahat? Masarap ba ang mga putahe ng restaurant? Oo, masarap. Muntik na akong mabusog. May mas magandang balita pa ako na ibabahagi mamaya. Sikat ang mga gulay mo dito sa restaurant namin. Kaya, gusto ko ng pangmatagalang pakikipagtulungan sa'yo. Kung ganun, basta't ang mga susunod mong hain ay kasing husay na ngayon. Para sa umpisa, babayaran kita ng 50 piso bawat kilo. Dagdag pa riyan, kasama na rito ang promotional. Sa palagay ko, hindi mo ito tatanggihan. Magkano? 50 bawat kilo. Imposible, ate. Ang mga repolyo ko ay tumitimbang. Nang hindi bababasa. 3 hanggang 4 kilo bawat isa. Bawat repolyo ay nagkakahalaga ng 100,200 piso. Kahit ang karne, hindi ganyan kamahal. Amanda, hindi kailangan to. Seryoso. Ito ay negosyo. Hindi mo naiintindihan. Ang putahe mo ay magiging ang aming signature item. Ang presyong ito ay hindi na pwedeng pag-usapan. Sige, kung ganun. Ikinagagalak kong makipagnegosyo sa'yo. Ganoon din. Ang kapal, ang tuso mo, para samantalahin ako. Hindi yan. May 200,000 piso sa card na ito. 200,000. Ang password ay 4 na 0. Yan ang aking deposito. Kunin mo. Amanda, medyo sobra na. Hay. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Dahan-dahan mo lang ipadala. Sige, kung wala namang ibang gagawin si Amanda. Oo, mag-usap na lang tayo. Mauna na ako. Nandyan na naman yung empleyado. Nagkakagulo sa opisina mo. At gustong makipagkita sa'yo. Bakit ka nandito na naman? Mukhang tungkol pa rin ito sa negosyo. Gusto kong marinig kung ano ang sasabihin niya. Ate, Manager Wang. Sino tong Manager Wang na to? Kamakailan, may empleyadong pumunta sa Chamber of Commerce. Sa labas, manager ang tawag sa kanya. Anong klaseng manager? Mukhang galing sa Flower Village ninyo. Yung tao na yun. Hindi mo ba tinutukoy si Chema Wang? Yung lalaking namamahala sa Chamber of Commerce at kumokontrol sa palengke ng gulay, di ba? Chema Wang. Oo, siya nga. Anong nangyari? Kilala mo ba siya? Hindi lang basta kilala. Binubugbog ko, yang lalaking yan, tuwing nagkikita kami. Ganoon pala. Ayos, magaling ang ginawa mo.
Dati siyang naghahatid ng gulay, mula sa kanilang baryo, papunta sa aming restaurant. Tapos, hindi ko alam, kung anong koneksyon ang hinanap niya. Ang daming sirang produkto, pero pinipilit pa rin kaming tanggapin. At ikaw? Talagang hindi ko tatanggapin yan. Kaso itong lalaking ito, dahil sa koneksyon niya, ay namonopolya na ang palengke ng gulay dito. Bigla na lang akong nawalan ng pinagkukunan ng supply, kaya produkto na lang ng lungsod ang nakukuha ko. Buti na lang, pumunta ka rito ngayon, at naresolba ang problema kong ito. Kung hindi, malaking problema sana yun. Amanda, huwag kang mag-alala, hindi ako matatalo ng lalaking yan. Basta't nandito ako, hindi ka mawawalan ng supply ng pagkain. Sasama ako sa'yo ngayon, para makipagkita sa taong ito. Boss Zeo, kumusta? Anong ginagawa mo rito? Boss Zeo, mga negosyante tayong lahat. Bakit ka galit na galit? Bakit ka? Nandito rin? Wala kang pakialam kung saan ako pumunta. Ako ang tatay mo. Kailangan ko bang magulat sa'yo sa bawat lugar na aking puntahan? Ikaw. Ngayon, nasa opisina ni Boss Zeo ako. Tumutulong ako kay Boss Zeo. Hindi kita pakikialaman. Lumabas ka na ngayon. Huwag mo akong mahuli sa labas. Paano kung makatagpo ka nito? Ipakita mo sa akin ang isa pang palabas ng asong kumakain ng tae. Ikaw, huwag kang masyadong mayabang. Noon, ako'y naging pabaya. Sinasabi ko sa'yo, ito ang kabisera ng lalawigan, hindi ang Flower Village, na maliit na lugar. Kung makikipag-away ka sa akin, mamamatay ka nang hindi mo alam kung paano ka namatay. Shema Wang, kung pupunta ka sa akin, para magmalaki, maari kang umalis. Paumanhin, Boss Zeo, ang batang ito ay naka-impluwensya sa akin. Ngayon, gusto ko lang sanang itanong kay Boss Zeo tungkol sa bagay na napag-usapan natin noong nakaraan. Boss Zeo, paano ang iniisip mo? Bagamat ang aming pamilyang Joe ay hindi isang malaking pamilya, hindi kami magpapapi sa iba, ang iyong mga kondisyon. Hindi ako sasang-ayon dyan. Kalimutan mo na ang ideyang ito. Hindi ka sang-ayon, di ba? Boss Zeo, alam mo ba, ang aking kapangyarihan, kung hindi mo tatanggapin ang aking mga kondisyon. Nag-alinlangan ako na ang iyong restaurant ay muling magbubukas pa. Shema Wang, masyado kang nagmamalaki sa sarili mo. Ilang araw ka pa lang dito, at akala mo na, ikaw ay isang mahalagang tao. Hindi mo makukuha ang mga gulay. Nagtataka ako kung paano. Mabubuhay ang iyong restaurant. Kung wala ang mga ito, Eksakto. Humanap ka ng mas malamig na lugar. Mula ngayon, ako ang hahawak. Sa mga putahe ni Sister Amanda. Pagdating sa usaping ito, dapat kitang pasalamatan, Chema. Nakahanap ako ng napakagandang channel ng pagbebenta na nakakatipid ng oras at pagod. Ano ang sinabi mo? well, nagtatag kami ng pangmatagalang, relasyon ng pakikipagtulungan, nabayaran na ang deposito. Tama. Salamat sa pagrekomenda ng napakagandang supplier. Sa makatuwid, hindi na kailangang pumunta rito. Hindi kami tinatanggap dito. Nakawin mo ang aking negosyo. Pag nanakaw ng negosyo, ikaw pala ang huminto sa supply, kaya ang restaurant ang lugi. May problema ba sa pagpapalit ng supplier? Shema Wang, wala na akong sasabihin pa. Pakiusap. Boss Zeo, hindi maganda ito, di ba? O gusto mo, itong lalaking ito ang maging ahente mo, na sadyang babaan ang presyo. Ang presyo ko. CJ, magpresyo ka. Babaan ang presyo. Ang aming pamilyang Joe ay laging gumagawa ng tama. Dahil ayaw mo kaming supplyan, edi hindi kita gagamitin. At sa pamilya Joe, naniniwala kami na ang binabayaran mo, siya rin ang makukuha mo. Diretso na ako sa'yo. Ang presyong binigay ko kay Jego Wu ay 50 kada kilo. Ano, 50 kada kilo? Nababaliw ka na ba? Mas mura ako kaysa sa lalaking ito. 45 kada kilo. 45 kada kilo. Matutulungan ko ang restaurant mo na magtipid ng malaki. Alam mo kung magkano? Araw-araw akong nagde-deliver. Sayang. Ang laking halaga. Sabi ko, ang binabayaran mo, siya rin ang makukuha mo. Ang mga gulay ni Jego Wu ay karapat-dapat sa presyo. Tungkol naman sa'yo, hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Kayong dalawa, hintayin niyo ako. Diego Wu, mas mabuti na huwag mo akong mahanap sa labas. Chema Wang, anong pagkakataon? Sobrang pagkakataon. Diego Wu, may pinadala akong tao sa'yo. Nang umalis ka sa bahay, wala nang lugar na matitira para magpanggap ka.
hindi inaasahan, maraming daan ang hindi mo tinahak. Pinili mong lakarin, ang dakong itong liblib na landas. Naghahanap ng kamatayan. Malalaman mo rin kung bakit tinatahak ko ang daang ito mamaya. Sabihin mo sa akin, ikaw, bakit mo ako sinusundan? Walang ideya. Noong huli pinakawalan kita, nang hindi ka ginulo. Ngayon, may lakas ka pa ng loob na sundan ako. Ayaw mo na bang mabuhay? Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Wala kang kwenta. Dagdag pa, natalo ka sa negosyo. Hindi ko problema yan. Tumahimik ka, ang paraan ko ng pagnegosyo. Kailangan pang turuan mo, ikaw ang sumira sa mga patakaran na yon. Pero ngayon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Payuhan kitang maging mas matalino, tulad ng dati. Ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong gulay, para ibenta. Mas mabuti para sa'yo. At sa lahat, hindi naman siguro. Kung ayaw mo, kalimutan mo nang magbenta ng gulay. Ikaw, natatakot ka bang hindi ka makikita? Ano ang ibig mong sabihin? Ano? Tangka, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Sa oras na ito bukas, sa ilog ng Flower Village, may katawang lulutang. Ikaw yon, malulunod ka, habang nangingisda. Sa ilog, mukhang napakakumpiyansa mo. Diego Wu, alam kong marunong kang lumaban. Pero dito, hindi ito Flower Village. Papatayin kita, na parang langgam lang. Well, yan. Ikaw ang nagsabi niyan. Ang yabang mo. Tara na, patayin natin siya. Hindi, Chema. Ayaw mo bang parusahan ako? Yun lang. Paano naman ang pangako mo? Sabi mo kaya mong kunin ang restoran ni Amanda Jo ngayong buwan. Ano ngayon? Ang restoran niya, hindi lang maganda, lalo pa itong sumisikat araw-araw. Elra Mateo, pakiusap, kumalma ka. Tumahimik ka. Ang lakas ng loob mo, sumire sa pangako mo. Ngayon, nandito ka pa sa harap ko. Elmer Mateo, hindi ito kasalanan ko. Kasalanan lahat ito ni Diego Wu. Kung hindi siya nakialam, ang restoran ni Amanda Zhu, matagal nang nagsara. Baka naman, si Amanda Zhu ay nakasampa na sa kama mo. Ang sinasabi mo ba? Yung batang doktor sa Floor Town? Siya yun. Huwag kang magmayabang, kilala mo siya. Sobra ko siyang kilala. Kung wala siya, ang pamilya Tang, hindi ka ganoon kamuhi. Ang lakas ng loob mong insultuhin si Emma Mateo. Hindi kita palalampasin. Tama na, tama na. Yang pagsisigaw mo, anong silbi? Huwag kang magmayabang, tama siya. Noong huli, nabanggit mo, ang asawa mo. Nangako ako, pero, dapat kayong dalawa ay magtulungan. Sabihin mo sa akin. O CJ, Mateo, gagawin ko na agad. Ngayon, gusto kong magdusa kayong dalawa, nang magkasama. Donald, ngayon, dapat mong subukan. Ang pagkain ng restoran na ito, maaari itong tawagin, ang pinakamasarap sa buong mundo. Narinig kong si Ada, ang sabi rin yan. Ganoon ba kaganda? Tara, maglakad tayo, subukan natin, lakad. Ginoong Tang, Ginoong Tang, anong nangyari? Anong nangyayari sa'yo? tingnan ko. Anong ginagawa mo? Tumawag ng 120 ngayon din. Huwag kang magsalita. Huli na. Ano nung gusto mong gawin? Doktor ako, kung gusto mo, maghintay ng ambulansya. At kunin ang kanyang bangkay. CJ, edi gamutin mo siya. Gumagaling na pala siya. Donald, kumusta ka na? Mas mabuti na. Fair, anong nangyari? Lason ito. Ano? Sino nang may lakas ng loob na lasunin si Ginoong Tang? Ito ang kailangan mong alamin. Meron na akong hinala. Kung sino ang naglason sa'yo, Ginoong Tang. Binata. Salamat. Walang anuman, Ginoong Tang. Si Ada Tang at ako, magkaibigan naman kami. Ang kalagayan ng katawan mo ngayon, kailangan mong tumigil sa paglilibot. Magpahinga ka sa bahay ng 1 linggo. Pagkatapos magpahinga, mas madalas kang bumisita sa hotel na ito. Mabuti ito sa kalusugan mo. Nakabubuti rin ito. O CJ. Josie. Sayang ang pagpunta mo. Iuwi mo muna ako. Ginoong Tang, tingnan mo ang sinabi mo. Ito, naging padalos-dalos ako.
Per, ako si Josie. Lumapit ka sa akin kung may problema ka sa hinaharap. Salamat. Ingat sa paglakad. Bakit may nagkasakit sa kinain sa restoran ninyo? Hindi ba kayo mananagot? Scam shop ba ito? Nahimete siya. Bingi ba kayo? Lumabas ka ngayon din. Ako ang may-ari. Anong nangyayari? Ang aming manager ay kumakain dito. Ngayon, nahimete siya. Ito ang patunay na ang pagkain ninyo ay hindi malinis. Ngayon, may dalawa kayong pagpipilian. Magsara kayo ng tindahan o magbayad kayo. Bakit hindi muna natin dalhin ang pasyente sa ospital? Mahalaga ang buhay ng tao. Pumili ka na ngayon. Huwag mong isipin na hindi ko alam na may koneksyon ka sa ospital. Kapag nakontak mo sila, hindi ka na mananagot. Ngayon, bayaran mo ang pera. Isara. Pumili ka ng isa. Magkano? Huwag kang mag-alala. 1,000,000 lang. 1,000,000. Paano? Ito si Manager Son. Kung saktan mo siya, sinisiguro ko, ang iyong restaurant ay hindi na muling magbubukas. Tama. Nakalimutan ko. May isa pang paraan. Magpakita ka ng inisyatiba na sumama sa kama ni Brother Mateo. Pagkatapos, sinisiguro ko na mananatiling buo ang iyong restaurant. Si Mateo Tang ang nagpadala sa iyo. Pangako, kung papayag ka. Ano ba ang kalokohang ito, Sister Chen? Bakit ka nakikipag-usap sa ganitong hamak na tao? Ikaw pala. Maliit nga ang mundo para magkita ang magkaaway. Ang leksyon na itinuro ko sa iyo noong nakaraan ay hindi sapat, ano? Swinerte ka noong nakaraan. Huwag kang magmadaling umaksyon. Hindi mo kayang saktan ang mga taong sumusuporta sa iyo. Umalis ka na, kahit si Matthew Tang mismo ang pumunta rito ng personal. Hindi ko siya katatakutan. Hindi pa nga, ang maliliit na tulad ninyo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang aming manager Son ay may negosyo rito. Kung makikialam ka, sinisiguro kong malaking problema ang aabutin mo. Manager Son, siya iyon. Ano ang gagawin mo? Gago, hindi ba't sinabi mong nalasan siya? Kailangan kong i-verify iyon. Sister-in-law Ana, pinipindot ko ang pinakamasakit na pressure point sa leeg. May 3 segundo pa. Mas mabuting tumigil ka na sa pagpapanggap. Tumayo ka. O kung hindi, huwag mong sisihin ang susunod na mangyayari. 3, 2, Diego Wu, ano ang ginagawa mo? Sister-in-law Ana, ngayong gising ka na. Tandaan mo ang sinabi ko sa'yo. Ang iyong manager Son ay tila puno ng sigla. Wala namang malala. Hindi na kailangan ng kompensasyon. Oras na para umalis kami. Well, tara na. Salamat, Diego Wu. Sister Chen, bakit ang bait mo sa akin? Siya nga pala. Ito ang mga produkto na ipinadala ko sa iyo ngayon. Magaling. Tatawagan sana kita. Hindi ka maniniwala na ang iyong mga gulay ay napakasikat sa aming restaurant. Nagtatakda kami ng limitasyon sa pang-araw-araw na pagbili, o kung hindi, maubos agad ang mga ito. Sister Amanda, ano ang nangyayari sa'yo? Wala naman. Lumang kondisyon lang. Zhang, dalhin mo ang mga pinggan sa kusina. Lakad, dadalhin kita sa isang masayang lugar. Kritikal ang kalagayan mo ngayon, kung hindi ka maagapan. Mamamatay ka. Ayos lang. Hindi lang 1 o 2 doktor ang nagsasabing, walang lunas. Sanay na ako, maging, hindi ako tatakas sa bahay. Ate, kaya kitang gamutin. Kaya mong pagalingin. Pero kahit, ang mga eksperto sa Jincheng, ay hindi makita ang sanhi ng sakit ko, kaya mo ba itong gamutin? Ate, sa totoo lang, ang kondisyon mo ay maaari lang manatiling matatag sa ngayon para sa ganap na pagpapagaling. Kailangan mo. Sabihin mo, kaya ko yan. Tulad ng sinabi ko, ate, ang katawan mo ay may likas na yin meridian na nagkukulong ng lamig. Ang kasalukuyang panlabas na mga gamutan ay nagpapatatag lang ng mga sintomas para sa ganap na paggaling. Kailangan mong maghanap ng isang lalaking napakalakas ang yang para makipagtalik. Yun lang ang kailangan, kaya mo. Pumapayag ako, pumunta ka sa bahay ko. Hindi, Ate Amanda, hindi ito tama. Akala mo ba, ay hindi ako, karapat-dapat sa'yo. Hindi usapin ng pagiging karapat-dapat. Ang kondisyon mo ay kailangan mo ng gamutin. Pagkatapos, papatatagin natin ito. Sinasabi mong,
Gagamutin mo ito. Ate, tanggalin mo muna ang iyong mga damit. Dito. Hindi, Ate Amanda. Ilabas mo lang ang iyong mga balikat. Mas mabuti na yan. Asawa, inapin nila ako. Wang Damaw. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't binalaan na kita? Bawal ka rito. Wala kang pakialam. Bata, may problema ka. Problema? Ano ang kasalanan ko? Nagtaas ka ng presyo. Gumulo sa mga patakaran ng merkado. At ininsulto ang aming samahan. Ngayon, magpapaliwanag ka. Nito sa amin. Tagapangulo. Wang Damaw, ang kapal ng mukha mo. Huwag kang makialam. Tumahimik ka. Gago, kung tatanggi ka, ang iba ang magdudusa. Sige, sasama ako sa'yo. Jego Wu. Huwag kang mag-alala, Ate Amanda. Ako ang bahala rito. Sa pagkakataong ito, mahuhulog ka. Sa bitag ko, makakakuha ka ng espesyal na trato. Buisit, asawa. Dumating na si Chairman Ye. Hulihin ang lalaking yon. Takpan ang bibig niya ngayon. Chairman Yi, Chairman Ye. Kuya Wu, alam kong hindi ka alis. Kung hindi, hahanapin kita. Ano ang nangyayari? Tanungin mo sila. Dumating sila para arestuhin ako. Ang dalawang ito ay, Chairman Yi, ako po ay, kawani ng samahan ng komersyo. Ang asawa ko, ang manager ng chamber. So kayong dalawa, ay gumamit ng koneksyon, mula kay Mateo Tang. Opo, ano to? Ginoong Ye. Hindi ko alam, nakilala mo pala siya. Hindi, pagkakamali lang yan. Pagkakamali. Pakawalan mo na siya. Ngayon din, sabi ko, hinay-hinay lang, iimbestigahan ko ang mga ginawa ninyo. Para maipahuli ko kayo sa kanya. President Yi, itong batang to, ay ginugulo ang merkado, at itinataas ang mga presyo. President Yi, dumating din kami, para arestuhin ka. Base sa salaysay ni Itang, tumahimik. Huwag mong gamitin yang si Mateo Tang, para i-pressure ako. Hindi pa siya karapat-dapat. Huwag mong banggitin si Mateo Tang, para takutin ako. Wala pa siyang otoridad. Tama na. Pakawalan mo na siya. Kuya Diego Wu, Papunta na siya. ligtas ka na. Pwede ka nang umalis. Yun na lang ba yun? Hindi ba't sabi mo? Nasa kamay mo na ako? Hindi ba't pinapaharap mo ako? Sa mga kahihinatnan. Tapos na yan. Huwag kang makialam sa mga usapin ng restoran. Hindi ako maglalakas loob. Pagkakamali lang to. Paggamit ng impluensya ng Chamber of Commerce para gumawa ng kalokohan at apiin ang mga mabubuting tao. Kayong dalawa, lumabas na kayo. Magulat kayo kay Mateo Tang. Tinatanggal ko kayo. Pareho ngayon din. Kung may susunod pang pagkakataon, sasabihin ko mismo kay Itang. Huwag niyong sisihin ako kung hindi ko siya pinaalalahan. CJ, tara na. Kuya Wu, huwag kang magulat. Sige, Tito Ye. Walang kwenta tong pinuntahan natin. Jego Wu, nakantak ko ang isang tao. Hindi mo na kailangang matakot. Ayos ka lang ba? Ah, Amanda. Kaya pala nandito ka. Hindi mo alam. Nitong mga nakaraang buwan, tumakas ka at naglaho. Binumbahan ng tatay mo, ang telepono ko. Ngayon, babalik ka sa Jincheng kasama ko. Ang pagtakas mo, ay nag-iwan ng gulo sa pamilya Zhou. Magkakilala kayo. Tito Ye, hindi ako babalik. Paano? Galit ka pa rin sa tatay mo. Huwag kang mag-alala. Ako, ay sinabihan na siya. Mula ngayon, hindi na kita pipilitin. Kung hindi ka babalik, mababaliw ang tatay mo. Tito Ye, nakantak ko, ang tatay ko. Nagpadala siya ng mga tao. Ako. Hindi pa ako makakabalik. Bakit? Tito Ye, Amanda, sabihin mo sa tito mo. Ano ang nangyayari? gusto kong manatili dito. Jego Wu, ay may lunas sa kondisyon ko. Tama ba? Mabuti. Nasabi mo na ba sa kanya, sa tatay mo? Kailangan na kailangan. Hindi pa nasasabi. Naiintindihan ko, babalik ako at sasabihin sa kanya. Na pala, sasabihin ko rin, ang ulat, Ano? ang kasal mo. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Tito Ye, tapos na ako sa'yo. Oo nga pala. Pinapanta mo ako para sa ibang bagay. Ako, may isang sikreto. Kailangan ko ang tulong mo. Sabihin mo, magsalita ka. Ano ba yung hindi masabi? Malinggamot ang iniinom ko, sa loob ng maraming taon. Mayroong mga komplikasyon. Nasubukan ko na ang lahat ng ospital, walang gumana. Iniisip ko, kung maaayos mo ito. Tamang tao ang napuntahan mo, matanda. CJ,
Tiyo Ye, iabot mo ang kamay mo. Patanjin ng palso mo. Ako na ang bahala. Tapos na. Oo nga. Kailangan kong bigyan ka ng panibagong gamot. Hintayin mo ako. Matanda. Mabuti, kunin mo ito. At iprito mo ang mga halamang gamot. Haluin ang piniritong paste sa rice wine. Garantisadong gagana. Sa loob ng 3 araw. CJ, tatandaan ko. Binata. May 1 milyon sa cash. Sa card na ito, kunin mo. At saka, ito ang personal kong numero. Sa Tianlan. Makakahanap ka palagi sa akin. Para sa kahit anong kailangan mo. Basura. Basura lahat ito. Pero, sinasadya siyang pinoprotektahan ni Josie. Hindi natin kayang dalitin siya. Ako na ang bahala dito. Wala naman siyang 3 ulo't 6 na braso. Narinig ko, may isang dalagang nagngangalang Bainip sa bayan ninyo. Magandang dalaga. Malapit kay Diego Wu. Tama. Mabuti, mamaya. Bibigyan kita ng address. Pumunta ka rito. Walang daya. At walang katusuhan. CJ, Sige, ituloy mo. Ipapadala ko ang address mamaya. Diego Wu. Hindi ba't ang galing-galing mo? Marami akong kayang kumbinsihin. Tingnan natin kung ano ang pipiliin mo ngayon. Diego Wu. Pinalitan niya ang numero. Hindi bale. Sa hotel na lang ako magpapagamot. Kwarto 603. Nandito siya. Sino ka? Nasaan si Diego Wu? Tinawagan ako ni Diego. Naghihintay ako rito, nasaan siya? Ikaw, siya ang nagpadala sa iyo. Hindi, bilisan mo. Ano ang nangyayari? Mamaya na tayo mag-usap. Ginoong Wang, ikaw, aalis ka na agad? Gabi na. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Tama ka, hindi ko inaasahan. Si Diego Wu ay napakaswerte. Iniisip ko na makakuha ng isa sa inyo, sa inyong dalawa. Hindi ka panipaniwala, lahat kayo ay dumating. Shema Wang, ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Malalaman mo, sa tamang panahon. Dalhin niyo sila. ang kapal ng mukha mo. Miss Snow. Miss Snow, bibigyan kita ng magandang bagay. Wala ba siya sa bahay? Wala na naman siya sa bahay. Tatawag muna ako para magtanong. Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maaaring maabot. Naka-off ang kanyang telepono. Amanda Joe. Hoy, Kuya Ye, may nangyari kay Amanda Joe. Ano, ipadala mo sa akin ang lokasyon mo. Dadalhin kita para iligtas siya. Sige. Sagutin mo ang telepono. Ada Tang. Pakilocate ang lokasyon ng telepono. Mrs. Joe. Ang tagal nating hindi nagkita. Mateo Tang. Ikaw pala, ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Dapat alam na alam iyan ni Miss Joe. Gagawin kong, ngayong gabi, ay hindi mo malilimutan. Walang hiya ka. At itong maganda. Ang ganda talaga ng gamit na ito. Ngayon, gagawin kitang masaya. Hinahampas mo ako? Pagkatapos, kung matapos sa kanya, pwedeng magsimula ang mga tropa ko. Ada Tang, anong pakay mo? Ang signal ng cellphone ni Amanda Zhu ay nawala sa lupain ng pamilya Tang. Huwag kang babangon. Nagmadali kaming pumunta rito. Tugma ito sa mga koordinatong natanggap ko. Kilos. Matthew Tang. Magbabayad ka sa ginawa mo. Tingnan natin kung alin ang mauuna, na ako'y manumbalik sa lakas. O ang karma ang umabot sa iyo. Pakawalan mo ako. Matthew Tang, papunta ka na sa libingan mo. Matthew Tang,
Pumipirma ka na sa warrant ng kamatayan mo. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Nang ahas kang sumalakay sa lupain ng pamilya Tang, sakto ang timing. Tapusin na natin ang mga lumang at bagong sama ng loob. Ang dalawang ito, wala bang halaga sa iyo ang dalawang ito? Ngayon, wawasakin ko sila. Sa harap ng iyong mga mata, ano pa bang magagawa mo? Ikaw, matigas pa rin ang ulo? Mag-ingat ka. Kahit na kaya mong lumaban, maaari mo ba akong talunin sa bilis? Gagawin kong panghabang buhay mong pagsisisi ito. Nang ahas kang manakit sa akin, hindi ka palalabasin ng mga Tang. Mali ka ngayon. Hindi ka palalayain ng pamilya Tang. Ikaw ay... Ayon sa utos ng patriarka, si Matthew Tang ay itinatapon mula sa pamilya Tang. Dahil sa malaking kawalan ng paggalang sa magulang, pinagbabawalan magpakailanman. Ako, si Ada Tang, ang magiging bagong pinuno ng mga Tang. Lahat ng usapin ng pamilya ay nasa ilalim ng aking kapangyarihan. Imposible. Niloko mo ako. Matthew Tang, mula ng araw na ikaw ay naglason, nawalan ka na ng karapatan bilang Tang. Nararapat ang iyong kasalukuyang pagdurusa. Ipinahahayag ng patriarka, si Tang Fei ay itinatapon mula sa angkan ng mga Tang. Ilabas mo ang iyong galit, ngunit huwag ka nang makialam sa amin. Salamat, pamilya Tang. Ano ang gagawin mo? Patayin mo ako. Tapusin mo na. Masyadong mabait ang kamatayan. Mabubuhay ka. Kasama ang sakit na ito, sa natitira mong buhay. Hindi takas ang pagpapakamatay. May mga gwardiya na magbabantay sa iyo. Subukan mong magpakamatay, at bubuhayin kita. Tara na, Amanda Jo, Sister Zo. Salamat.